Yay! It's Sunday, sweet Sunday! At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The KT Show, ang Taray na Talakian Showbiz Edition. At we are on our episode 4 for our season 8. Yes. At ito na nga, parang masaya ang lahat sa ating easy round, pag-uusapan natin ang take note. Isa po siya sa aming mga fearful forecast at nagdilang anghel kaming dalawa ni Glenn dahil ang tinanghal na pinakamahusay na aktres sa katatapos lamang na very controversial and most talked about FAMAS Awards na siyang naging dahilan kung bakit nakilala ng lahat, lalo ng mga Gen Z at mga millennials, si Miss Eva Darren. Si Catherine Bernardo from Peterson Vargas, a very good girl, ang nagwagi, tinanghal, hinirang na pinakamahusay na aktres. Best actress. Ang bonggang-bongga kay Catherine, saan ka nakakita ng bidang babae na swerte na sa karera, swerte pa sa love life? Correct. What say you, kaibigan Glenn? True ba to for Catherine? Oo naman, kasi tignan mo naman sa career ni Catherine, di ba? Bukod sa napakaraming endorsements, tumanggap ng award as box office queen, di ba? Yes. Ka-partner si Alden as naman box office king. Tapos, eto naman FAMAS Best Actress, di ba? Magkakasunod talaga. Tapos syempre sa pagtanggap niya ng box office queen at FAMAS Best Actress, meron siyang escort. Yes. Laging kasama si Alden. Si Alden nga po ngayon. Oo. Sige, go. Kaya naman masasabi mo talagang swerte na sa career, swerte pa sa love life dahil laging nandiyan si Alden para alalayan si Catherine at samahan. Oo, nakakatawa doon. Ang tawag na nga po kay Alden, kasama niya si Catherine Bernardo ay Bakod King. Kasi 'di ba, sa pinaglalaroan nga ng mga ibang netizens yung eksena with Piolo Pascual na parang aalalayan lang naman ni Piolo si Catherine pero pumasok agad si Alden. Ay, pare akin to. Parang may mga ganon. At ito pa nakakatawa. Ewan ko lang po, according to our pananaliksik, grabe na po pala ang presyo ni Catherine for endorsement. Ewan ko po totoo kaya ang binasagap na chika na 10M na daw for commercial si Catherine? Kasi naman, kung totoo naman, napaka-effective naman kasing endorser ni Catherine. At syempre, siya yung pinaka-hot talaga ngayon, di ba? Oo, leading lady sa kasalukuyan. At tiyak, dahil nga nag-best actress, ay, baka may madagdagan naman baka sa madagdagan TF na naman. Figures. Diba? At speaking of swerte sa love life, ito may bumulong sa akin ito, kaibigan bonggang-bongga. Si Catherine raw, talagang nililigawan ni Alden Richards. Pero according to my unimpeachable source, ang Betchabay Galiwaw talaga raw ni Catherine Bernardo ay si Papa Jericho Rosales. Ganon? Yes. At ayaw ng mga cut din yan, At hiningi ng payo, di umano, ni Catherine Bernardo ang panliligaw na ito ni Alden Richards sa kanya. Ang payo daw sa kanya na closest to her, sakyan mo lang. Magpakilig lang kayong dalawa. Pero yung mahal mo talaga, pagkatapos ng mga dapat matapos, doon ka na pumunta. Kaya niyo ba yung intrigang yan? Diba? Parang gusto kong tampalin yung aking unimpeachable source. Oo, nalungkot tuloy ako kung totoo yan, ha? Na-break ang aking Catherine Cat Den Heart. Huwag naman ganyan, Katre. Sana hindi yan totoo. Diba? Kasi kung totoo, naawa ako kay Alden. Diba? Parang pinapasakay lang pala siya. Sasakyan lang kita. Sakay lang tayo. Pampromo lang pala. Wag naman ganun. Sana naman mali yung source ko. Hindi naman siguro. Sana kumbaga may pagkakataon pa rin naman. Saka too early to tell naman. Oo nga. Diba? Pareho pa lang naman nanliligaw. Paano naman, diba?
So talagang unimpeachable source ko. Oo. Kukurutin ko to sa utong eh. Alam Ng mo naman batauhan. alam mo naman ang ano, tadhana minsan gumagalaw ng hindi mo napapansin. Oo. Pero kung, let's play devil's advocate. Kung sakali ba talaga ang gusto ni Catherine Bernardo, kung Si sakali Jericho. ay si Jericho Rosales, sa tingin mo, they will have a happy relationship, kaibigan Glenn? Or susuportahan ng lahat ang kanilang relasyon? Na parang, kasi ngayon, di ba, wala pang relasyon si Alden at Catherine, pero ang suporta ng tao, in a Oo. major way, tanggap na tanggap talaga. Sa tingin mo, kung totoo ang ating unimpeachable source, na talagang si Jericho Rosales na ang nakaukit sa puso ni Catherine Bernardo, do you think it will have the same impact? Career-wise, hindi ganun kasi evident naman ngayon kung sino talaga yung sinusuportahan ng mga fans at ng mga tao, 'di ba? Yung Kat din talaga, 'di ba? And syempre malulungkot sila kasama na tayo. Oo. Na kung sakaling ang hindi magkatuluyan in real life si Catherine saka si Alden. Pero naman hindi naman natin sino ba naman tayo para magdikta kay Catherine kung sino yung dapat niyang mahalin, 'di ba? Kung ang tinitibok talaga ng puso niya ay si Jericho, wala namang problema sa akin 'yun kasi love ko rin naman si Jericho. Although, yun nga tulad ng tanong mo kung tatanggapin ng buong buo. Oo nga, 'di ba? Parang walang resistance, walang kiyaw-kiyaw, walang bashing, walang hating. Siyempre sa una, hindi ganung matatanggap siguro ng mga tao lalo na't may pelikula pa hinihintay na pelikula si Catherine at saka si Alden, di ba? Ang premise nga after the movie. Sabi na aking unimpeachable source, after the movie, diligwakin ni Catherine si Alden. Chismis lang yun bulong lang po yun. Huwag nyo i-take seriously, kaya nga, ino-open namin ng discussion. Basta ako, malulungkot talaga ako. Diba? Ako sa akin, whatever makes Catherine Bernardo truly happy. Kasi tama po ang sinabi ng aking kaibigang Glenn. Wala tayong karapatang diktahan kung sino talaga ang nakaukit sa puso ni Catherine Bernardo. Ako po, from looking back, trying to remember my unimpeachable source, ang pangit po sa akin ng dating na tila ginagamit si Alden sa pagkakataong ito. At hindi po ako naniniwala na kasang-ayon ng isang Catherine Bernardo sa ganung kaganapan. Kasi isa po si pinakamatalino, pinakamabait si Catherine. At hindi siya yung magpapadala sa agos, yung magpapauto para lang bumongga ang karera. Oo nga. I don't think she's that kind of a woman. At kung sakasakali nga talagang siya ay para kay Jericho, of course, sabi ko nga kanina, ang sakit. Dahil we are rooting Kat Den all the way. Hanggang mabuhay ang bagong kasal dapat. Hanggang magkaroon ng mga anak. Gusto ko kambal agad. Isang babae at isang lalaki. Ganun ang dating. Kasi parang, di ba, parang Alden is the person who helped her forget. Tandaan nyo, no anniversary, supposedly anniversary date ni Alden, ni Catherine, with her ex, which was the 25th of May, si Alden ang kasama niya. They were spotted in a social na mall. So, I don't think naman na deliberate ito on the part of Catherine. Tama ako kaibigan, di ba? Hindi nito ginagawa na dahil inutos sa kanya. Kundi talagang gusto niya si Alden. Kung ano mo yung pagkakagustong yun, kung ano yung level na yun, tanging si Catherine lang ang makakasukot. Pero ang totoo, nililigawan na siya ng manok natin. Nililigawan na siya ni Alden. At manalig tayo na sooner or later, this is going to be a happily ever after. Tama. Tama, kaibigan? Tama. Cross fingers talaga. Diba? At Papa Eko, ikaw naman, sa iba na. Ako na lang. Marami na iba dyan, Papa Eko. Diba? Hindi rin naman natin syempre mahawakan ang damdamin ni Jericho Rosales. For all we know, magtitimpi lang talaga si Jericho. Diba? Sa akin, basta kami ni Glenn ay makakat din,
at marami tayong makakarating. Kaya kapit busy tayo Correct. lahat-lahat na ngayon, bukas at magpakailanman talagang sikat din na ang magkakatuluyan. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The KT Show, ang Taray at Talakian Showbiz Edition.